Lumaki akong kilala sa baryo namin si Conchita Labingon bilang aswang. Noong nasa elementarya ako ay ginagawang panakot ng mga bata sa kapwa bata ang pangalang Conchita. Kapag narinig na ang mga katagang, "Nandyan na si Conchita!" kakaripas na ng takbo ang mga bata. Natatakot sa dilim ang mga bata dahil naiisip nilang baka naroon si Conchita nag-aabang. Ganito siya kasikat na aswang sa lugar namin. Dati sabi ko, baka tsismis lang ang lahat ng kwento tungkol sa kanya. Sinisiraan lamang siya ng mga kung sinong kaaway niya. 41 taong gulang na ang mama ko na mabuntis ulit. Excited kami lahat na magkakapatid. Si Kuya Mig na 18 na, ako na 16 at si Joan na nasa 12 anyos. Hindi nga namin inaasahan na magkakaroon pa ng bunsong kapatid dahil ang bunso namin ay mag-high school na. Sa sobrang pagkasabik namin, nag-isip na kami ng pangalan para sa sanggol. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagpa-ultrasound si mama at nalaman namin babae, kaya tinawag namin yung Lizelle ayon sa napagkasunduan namin magkakapatid at ni Papa. Minsan, kinakausap namin ito at tinatawag sa ganoong pangalan. Pinakikiramdaman ng pagtibok nito sa loob ng tiyan ni mama. Inuhulaan kung sino ang kamukha, pero hindi namin nakalaing ang sanggol na iyon ay hindi masisilan ng buhay, at naniniwala akong dahil yun kay Conchita. Si Conchita ay nasa edad 50 na, posturang-postura lagi. Noong buntis si mama ay linggo-linggo rin namin ito nakikita sa simbahan, bagay na hindi ito dating ginagawa. Siguro dahil naroon din si mama, kaya sumusunod ito. Hindi naman namin iniisip na inaaswang na pala niya si mama dahil nasa loob naman kami na simbahan. Nagnonobena rin ito dahil nagnonobena rin si mama at panay ang dikit kay mama. Tinatawag nga nito sa palayaw ang mama ko na para matalik na magkaibigan sila. Mula noon, para normal lang ang trato dito ni mama. Pati sa bahay ay dumadalaw na rin si Conchita. Malapit na rin siya sa pamilya namin. Dinadalhan niya si mamang ng mga Tagalog pocketbooks at ibang babasahin para malibang habang naghihintay sa araw ng panganganak nito. Nang ipinanganak si Lizelle ay 6 na buwan pa lamang. Kulang sa buwan, hindi pa ito buong buo at nangingitib na parang bulok na. Isinugod nga si mama sa ospital at sinabi ng doktor na mabuti raw at lumabas ang sanggol dahil kung hindi ay baka nalason pa siya. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay hindi na nagsisimba si Conchita at hindi na rin nagpupunta sa aming bahay. Ito ang una kong bakasyon sa aking lolo Bade. Nagdesisyon kasi ang dad at mom ko na ipagdiwang naman ng Pasko sa piling ng aking lolo na matagal nang humihiling. Pagkatapos ng trabaho ni dad, dumarga na kami. Nasa kalagitnaan ng 9 na simbang gabi nang dumating kami sa probinsya. Malapit lang sa simbahan ang bahay ng aking lolo, kaya madali lang sa amin ang dumalo sa misa. Kung magsimba kami ay halos buong angkan. Kasama kasi ang mga tito, tita at mga pinsan ko na sa malapit lang naman nakatira. Madilim pa noon. Nakahanda na ako para magsimba. Hinihintay ko sina lolo, mom at dad na nagbibihis pa sa taas ng bahay. Pumunta ako sa harap ng bahay, sa harap na sari-sari store na isinara na ni lolo simula nang mamatay ang lola Carmen namin. May nakasinding bumbilya doon at may sementadong upuan. Dumating ang mga pinsan ko at napansin agad nila ako. "Asan sila tita?" tanong ng isa kong pinsang mas bata sa akin. "Nasa loob pa, nagbibihis," sagot ko naman. Sinamahan nila ako sa paghihintay. Maya-maya, habang ikinukwento ko sa kanila ang pag-aaral ko sa Manila, ay may narinig kaming pagaspas. Bago ko malaman na likha yun ng isang malaking ibon,
ay malapit na ito sa akin. Akala ko nga ay manok lang. Huminto ito sa tuktok ko ng ilang sandali at sinubukak hilahin ang buhok ko na para bang ibig akong tangayin. Nang hindi magawa ay lumipad pabalik sa pinagmulan nitong direksyon. Doon ko nakita kung gaano ito kalaki. Ang haba ng 2 pakpak nito nakadipa ay halos 4 na talampakan. Nagmula yun sa mapunong bahagi ng eskwelahang nasa tabi lang din ng bahay ng aking lolo. Nakita rin ng mga pinsan ko at nauna pa silang tumakbo kaysa sa akin. Hindi man lang ako sinabihan ng kahit anong babala o hudyat para tumakbo. Para akong natulala. Ang weird sa loob-loob ko. Hindi ako natakot kasi akala ko ordinaryong ibon lamang yun. Kalaunan, naisip-isip namin na hindi ordinaryong ibon yun. Una, bakit pupunta ang ibon na yun sa liwanag at lalapit sa mga tao? At pangalawa, bakit parang sigurado ito sa direksyon ng paglipad? Kung ordinaryong ibon lang ito, dapat natataranta na lumipad na sana ito at sa iba't ibang direksyon yun at hindi na bumalik sa pinagmulan. Sabi ng isang tita ko, may narinig na daw siyang kwento tungkol sa isang taong dinapuan ng ibon. Ang nangyari sa taong yon ay nanghina, nagkasakit at pagkalipas ng 1 linggo ay namatay. Parang tinatangay raw kasi ng ibong yon ang espiritu ng isang tao. Nang gabing yun, hindi ako halos dalawin ng antok. Kahit medyo hindi naman naniniwala sa mga kwentong ganon, pinakiramdaman ko ang sarili ko kung nakakaramdam ba ako ng panghihina o kahit anong senyales na magsasabing na tangay nga ang espiritu ko. Sa awa ng Diyos, eto ako ngayon, nakapagkwento pa sa inyo. Katatapos lang ng hapunan noon at nasa panonood ng telenovela ni Thalia ang buong pamilya namin. Nagulat kami nang biglang parang may bumanggang malaking nilalang sa antena namin. Mataas ang antena ng TV namin at madalas naririnig namin ang pagbangga ng mga ibon at paniki sa mga alambreng sumusuporta dito. Pero masyadong malakas ang pagbagang yon para isiping ibon lamang. Dumabo ang TV namin sa sobrang lakas. Nagsilabasan kami para tingnan ang nasa itaas pero wala kami nakita. Masyadong madilim ang gabing yun kaya pinagpabukas na lang namin ang pag-uusisa. Kinabukasan lang namin napansing natiko pala ang antena. Napalataksidad sa nakita. Grabe naman yun! Sabi naman ni Mama. Hindi namin nalaman ng bumangga hanggang sa makita namin ang aso naming si Sebas na may tangay-tangay na kalapating itim. Sinaway namin si Sebas at iniwan namin ito ang hindi na kumikilos na ibon. Nang hinayang ako dahil gusto ko noong mag-alaga ng kalapate. Idagdag pang maganda ang kulay ng kalapating yun. Makintab na itim. Pati si Dad nang hinayang. Pero higit sanang hinayang sa perang ipapaayos sa antenang natiko. Napansin namin habang sinusuri namin ang kalapati na basag ang kanang mata nito. Hindi na kailangan sabihin pa na tumama ang mata niyon sa dulo ng maliliit na tubong nakahilera sa itaas. Himala na para mabuhay pa. Ayos na sana ang kwentong yun at kahit papano, tanggap na naming hindi na muna kami makakapanood ng Thalia. Nang mabalitaan namin namatay ang isang kababaryo naming manabalita dating isa raw aswang. Sa kwento-kwento ng mga kapitbahay, nalaman namin namatay raw ito matapos masubsob sa bakod at tumama ang mata sa matulis na kawayan. Dad, baka siya yung bumangga sa antena natin nung isang gabi, sabi ni Kuya Eric. At napansin ko medyo napaisip sila Dad at Mama. Pumunta sila Dad at Mama sa burong lang hinihinalang aswang. Sumama si Kuya Eric dahil gustong may mapatunay isang bagay. Nang umuwi si Kuya Eric, ikinumento niya sa akin na may takip daw na tela ang kanang kamay ng namatay. Gayunpaman, hanggang ngayon,
Siguro dahil ayoko namang pagbintangan ng yumaong kababaryo. Iniisip ko nagkataon lang ang lahat. Sila ang pamilya Asuncion. Hindi namin alam kung saang probinsya sila nagmula. Nang dumating sila sa baryo namin, ay nakiusap sila sa kapitan na okupahin nila ang patay na kalsadang malapit sa amin. Pumayag ang mabait na kapitan at hinayaan sila magtayo ng kubo doon. Paggawa ng tinapay ang trabaho nila. May pugon sila at may maliit na chimneys ang tumatago sa bubong ng kubo. Sa umaga, kung titingnan ay parang nasusunog ang kubo dahil maging mga bintana nito ay nilalabasan ng usok. Sa pagsusubok ng pamilyang ito na maging malapit sa amin at sa iba pang kapitbahay, namimigay sila ng mga libreng pandesal at tinapay sa umaga na pinapakain naman namin sa aso dahil amoy usok at medyo malansa. Lalo na ang mama ko na hindi mapagtiwala sa mga bagong kakilala. Ang negosyo nila ay mukhang kumikita naman dahil nakabili sila ng bisikleta may sidecar na ginagamit nila pang deliver ng tinapay sa mga kalapit na baryo. Pati bahay nila ay nagmistulang train pahabaan ng pahaba. Laging may dinudugtong na silid. Isa sa mga kapitbahay namin ang nakapagbulong sa amin na may pagkaaswang raw ang mga Asuncion. May bisita raw kasi siya noong isang araw na nagulat na makita ang ina ng mga Asuncion na dumaan sa tapat ng bahay. "Nandito pala ang mga yan!" sabi ng kanyang bisita. Nang tanungin niya kung bakit ganun ang reaksyon nito, ikinuwento ng kanyang bisita na tumira na dati sa baryo nila ang pamilya Asuncion at hindi rin nagtagal. Mula raw kasi nang tumira ang mga Asuncion sa kanilang baryo, marami na silang nararamdaman gabi-gabi. Ang mga bagong libing na bangkay sa sementeryo ay nagkakawalaan, may mga buntis na naaaswang at may kakaibang nilalang nagkakasalubong ang ilang kakababaryo at pag sumapit ang gabi. Nang marinig ng mama ko ang kwento, ay lagi na nakasara ang aming mga pintuan at pinagbabawalan na kami lumapit sa bahay ng mga Asuncion. Ilang buwan ding tumira ang mga Asuncion sa baryo namin, ngunit hindi naman namin nararanasan na sinabi ng bisita ng aming kapitbahay. Tahimik pa rin naman ang aming baryo. Pwedeng isipin siguro ay sa ibang baryo na sila nabibiktima upang hindi na sila paghinalaan sa aming lugar. Kapag nga naman sa ibang baryo, hindi sila makikilala at hindi pagsususpetsahan na mula nung dumating sila ay nagkaroon na ng ganito at ganyan. Pero kahit ano pang isipin namin at sumirko-sirko man ang aming imahinasyon, masabi lang na aswang ang mga Asuncion ay hindi pa rin maalis na wala itong katotohanan. Likang hisip, hinala o duda. At pag sinabi sa ibang tao, ang tawag doon ay chismis. Kailangan talaga ng ebidensya. Hindi pwedeng basta na lang magsalita laban sa kapwa. Sa madaling salita, medyo naghinay-hinay kami nang hinala namin na aswang ang mga pamilya Asuncion. Pero si mama na malakas pa rin ang kutob, patuloy kami pinagbabawalan na kumain ng kanilang tinapay. Isang araw, may okasyon ng mga pamilya ng Asuncion, pero naghatid pa talaga sila sa amin ng chocolate cake na sinlaki ng isang malaking plato. Mukhang masarap kaya kinurutan namin magkakapatid para tikman. Ayun, nakatikim din kami na sermon kay mama. Pinadura kami ng pinadura. Pinamumog hanggang luminis ang aming dila. Pero talagang dumarating siguro ang oras sa isang lihim na ito ay nabubunyag o meron talagang mga lihim na nanakalaan para mabunyag. Nang kainin ng apoy ang kubo ng mga Asuncion ay nagsitulong sila papa at ilang kapitbahay sa pagpatay ng apoy. Habang nagsasaboy ng tubig sa kubo gamit at timba at tabo, nakiusap raw ang ina ng mga Asuncion na kunin ang kanilang lolang naiwan pa sa loob. Si Papa ang nag-volunteer na gumawa niyon. Hinahanap ni Papa sa kwarto gaya na sinabi ng pamilya
kung saan matatagpuan ang matanda. Bahagyan ng kumakapalang usok doon pero nakikita pa rin ni Papa ang buong kwarto. Nagulat si Papa dahil ang matandang sinasabi ng mga ito ay nakaupo sa kama. Nanlilisik ang mga mata at parang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Nag-alangan si Papa na lapitan ng matanda dahil ibang klase itong gumalaw, parang ahas na manunuklaw. "Lola!" tawag ni Papa sa matanda. "Ayos na! Patay na!" Narinig ni Papang sigaw ng mga pumapatay ng apoy sa labas ng kubo. Naisip ni Papa na hindi na kailangang ilabas pa ang matanda kaya lumabas na rin siya. Pero bago yon ay nahagip ng kanyang paningin ang kamada ng mga kalansay sa isang sulok na silid, mga bungo at buto ng tao. Kinilabutan si Papa at dali-dali lumabas. "Ang lola?" tanong ng mga asunsyon kay Papa pagkalabas niya. Hindi naman inabot ng apoy ang kwarto niya. Kunwari wala nakita si Papa, pero iba na ang palitan ng tingin ng mga asunsyon. Ang nakita ni Papa ay naikwento niya sa mga kainuman. Kumalat yon, pero bago pa itakwil ng baryo namin ng mga asunsyon ay wala na ang mga to. Inabandona na nila ang kanilang kubo at kung saang baryo napadpad ay hindi ko na alam. March 2004 na lumipat kami sa isang rest house na ginagawang paupahang bahay sa Tagaytay. Sa magkabilang gilid ng bahay ay may taniman ng mga gulay at pinya. Sa likuran naman ay may dalawang bahay na kapwa matatanda na ang naninirahan. Mula sa highway, kailangan pang baybayin ang isang mahabang kalye na walang ilaw bago makarating sa bahay. Natural lamang sa bagong lipat ang hindi makatulog agad sa unang gabi ng paglipat. Iyon nga ang nangyari sa akin sa una kong gabi sa bahay na yon. Maya-maya'y nakakarinig ako ng kaluskos na parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Sinubukan kong sumilip, subalit wala naman ako nakita. 2:00 na madaling araw paglingon ko. Simula noon, tuwing sasapit ang 2:00 na madaling araw ay may naririnig akong kaluskos. Nahihiwagan ako pero pinipilit kong wag na itong pansinin. Isang umaga, habang winawalis ko ang aming bakuran, lumapit sa akin ang matandang babae ng aming kapitbahay. Tinanong niya ako kung bakit ko tinanggal ang halamang matinik sa tabi ng aming pintuan. Nilagay daw kasi yun ng dating may-ari ng bahay upang hindi sila lapitan ng kung anumang masasamang elemento. "Baka po kasi masugatan ng mga bata sa tinik," ang sabi ko sa kanya. Hindi sumagot ang matanda. Nagkibit balikat lamang siya at naglakad pa uwi. Sumapit ulit ang madaling araw, 2:00, nakamulagat pa rin ako. Naririnig ko pa rin ang mga kaluskos. Tumayo ako sa kama para sumilip sa labas at nakita ko sa tapat ng bintana 3 metro lang ang layo. Sa pagitan ng 2 puno ng saging ay may nakatayong isang matandang babaeng nakasuot ng belong itim. Kinabahan ako bigla. Pilit kong inaninag ang kanyang mukha. Habang tinititigan ko siya, gumagapang ang lamig sa buong katawan. Lalo ako nabalot ng takot kahit hindi ko makita ang kanyang mukha. Ramdam kong hindi siya pangkaraniwang nilalang. Tahimtim lamang siyang nakatitig sa akin. Sa sobrang takot, ginising ko ang buong pamilya at sinabihang mag-impake kaagad. Kinabukasan, agad kaming umalis sa bahay na yon at naghanap ng ibang malilipatan.